signs na pasuko na yung lalaki sa relationship ninyo. Napakasakit nga nito kapag pasuko na yung partner mo na lalaki sa relasyon ninyo. So pero ito nga, bibigyan ko na kayo ng sinyalis para kayo na mismo ay alam nyo na gano'n na pala yung papatunguhan ng relationship ninyo. Pero ganun pa man, kailangan mo pa rin itong tanggapin. Na kung minsan kasi may mga kalalakihan din na hindi ka talaga nagugustuhan or may something pa siyang kailangan makamit sa buhay niya. So pareho lang din naman sa amin ito ng mga lalaki na kapag kinakaayawan kami ng isang babae, ay dapat matatanggap namin ito or kailangan talagang tanggapin. So same thing kayo ng mga babae na kapag inaayawan din kayo ng mga lalaki or ayaw sa inyo ng isang lalaki, ay kailangan marunong din kayong tumanggap. Huwag pilit ng pilit. Dahil kapag pinilit mo pa yung tao or yung lalaki na may ayaw naman sa inyo, ay tiyak, pwede ka pang gamitin ito. Iti-take advantage ka lang. And then by the end of the day, magrereklamo ka kung bakit ka niya iniwan. Kasi in the first place, hindi ka naman talaga gusto. So ito ngayon, para matitiyak mo, napasuko na yung partner mo or ayaw na talaga sa'yo. Okay? So ito, huwag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat is palaging busy. Okay. Kapag palagi na siyang busy or palagi nang nagdadahilan na marami siyang ginagawa, busy na sa trabaho, na kung napapansin mo dati ay hindi naman ganito, sigurado utol, dahilan na lang po ito. Na isa po ito sa ginagawang dahilan ng mga taong umaayaw na. Na ikaw na dapat itong umintindi. And then yung pangalawa natin is ayaw na makinig about sa'yo. Na kung minsan, kapag napapansin mo na kung may ikukwento ka sa kanya about sa'yo or about mo sa nangyari sa buong araw mo is parang binabaliwala ka na. Parang ayaw niya nang makinig. Yung tipong parang may ginagawa pa rin siya, may kinakalikot pa rin siya. And then maya-maya magtatanong sa'yo na, ano nga yun babe? Yes, isa po ito na sinyalis din na hindi na talaga siya interesado sa'yo. Okay, and then ito. Yung pangatlo is ayaw na lumabas kasama ka. Oh. Yes, isa pa ito. Yung tipong parang palagi na lang tumatanggi, palagi na lang nagdadahilan na babe, pasensya na, ayoko kasi marami pa akong gagawin. Maybe sa susunod na lang. Pero ganun na nga, nakailang sunod na pero wala pa rin nangyayari. Hindi ka pa rin sinasamahan lumabas. Yes, isa na rin ito sa nagpapahiwatig na wala na siyang gana na sumama pa sa'yo. Okay, so yun. And then ito, yung pangapat natin is panay na ang labas na hindi ikaw ang kasama. Yes, mga barkada, di ba? Kung napansin mo kanina sa number 3 na hindi na siya sumasama sa iyo, pero pagdating sa barkada, pagdating sa mga kaibigan is umaalis naman. Yes, sinyalis talaga ito na wala na siyang pagmamahal or ayaw na talaga sa iyo. Okay, kailangan mo rin itong tanggapin. And then ito, yung panglima natin is palagi na nagrereklamo. Mga konting bagay-bagay lang. Na konting diferensya lang na kahit kung minsan wala ka pang kasalanan, wala kang mali, pero hinahanapan ka pa ng gusot. And then panay na siya reklamo. Yes, yung tipong naiirita, yung tipong parang tuwing nakikita kayo is galit na yung pagdating ng itsura mo sa kanya is parang traidor na. Yes, palagi na siyang nagagalit. Yes, sinyalis na rin po yan na hindi kanya gusto or na fall out of love na siya sa'yo. Okay, so yun. And then ito, yung pang-anim natin is naiirita na sa'yo. Yes, ganun na nga. Kagaya lang sa nabanggit ko kanina. Na naiirita na. Dahil kung minsan yun na nga, yung pagtingin niya sa'yo is parang traidor na, nakakasagwa na, or parang nakakasawa na. So, isa rin ito ng mga sinyalis kapag irritable na yung isang tao sa'yo, lalong-lalo na partner mo na nga pero naiirita pa sa'yo, sinyalis po yan utol na pasuko na rin yung partner mo. Okay? And then ito, yung pampito natin is hindi ka na kinikibo. Sa kahit anong bagay man. Yes, yung tipong message ka ng message, wala nang replies, tawag ka ng tawag, wala nang sagot. Hindi ka na sinasagot. And then kung meron mang mga response or meron mga reply is
Mga one word lang. Oo, okay. Later, hindi. Parang ganun na lang. Sinyalis na po ito na ayaw niya na rin talaga sa'yo. Okay, so yun. And then ito, yung pangwalo natin is ayaw na makipagbimbangan. Yes, usong term to ngayon, bimbangan. So, kung minsan dito natin masasabi na nagiging malamig na siya sa'yo, nagiging cold, or ayaw ka nang itabi sa kama, ayaw na sa'yo tumabi. Kasi yun na nga, kagaya sa mga binanggit ko kanina, na naiirita na, panay na siya reklamo, na kung minsan kahit katabi ka is naiinita na. Yes, isa din po yan. Na hindi natin alam sa kung ano man yung dahilan, no? Pero yung binigay ko sa inyo is pasuko na. Ibig sabihin, kahit may babae man siya, kahit ano man dyan na rason, is kailangan mo na itong tanggapin na wala na talaga. So, kailangan utol is ikaw na rin dito yung kumilos. Ikaw na yung mag-decide. Huwag mo na siyang hintayin na siya pa ito yung tatanungin mo na mag-decide. Kasi possible na pwedeng hindi ka niya pakawalan, pero gagamit-gamitin ka na lang niya, papakinabangan ka muna niya, hanggang siya ay makakuha na ng buwelo. So kapag napansin mo na yung mga ganitong sinyalis, dapat talaga ikaw na yung mag-decide. Pareho lang yan sa kapag may nahuli kang magnanakaw. Alangan naman yung magnanakaw pa yung tatanungin mo, uy, magnanakaw, ano? Ipapakulong ba kita? Or hindi na? So syempre, kapag tinanong mo yung tao na siya yung suspect, ay kakampihan niya rin syempre yung kanyang sarili. Papanigan niya yon. Sasabihin pa ngayon ng partner mo na, sige, wag mo na tayong maghiwalay. Ayaw kong makipaghiwalay sa'yo. Basta nandiyan ka lang. Yes, dahil gagawin ka niyang reserba. Gagawin ka niya na pwedeng gamitin lang. Like I said kanina na papakinabangan lang. So gusto mo ba yun na hanggang sa pakinabang ka lang? Pero sa love is hindi na. So that's why utol, ikaw na talaga dito yung tumuldok sa kanya. Ha? Okay? So yun po, yung tanging mga sinyalis natin na kapag pasuko na yung isang lalaki, either man sa kung ano yung mga rason, basta ganito yung mga sinyalis na nakikita mo, ikaw na dapat yung maglakad ng paatras. Ha? So yun po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito, and then sa mga gusto ako makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Kita-kits tayo doon. Maraming salamat, so ingat kayo. God bless and baboy! Ayoko na rin magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang narating.